Still can't find the answer anywhere. Fighting off the lie that no one cares. For anyone who's out there losing hope, feeling you're forsaken and alone, clinging to the last strands of your rope. May God give you eyes to see He's still greater, courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For all of those with tired and weary souls, still have faith to ask for miracles, choosing to believe He's in control. May God give you eyes to see He's still greater, courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer. May your eyes be ever on the Lord, your helper. May you find your refuge in the Lord, your shelter. May you find Him closer than a brother all your days, all of your days. And may your eyes be ever on the Lord, your helper. May you find your refuge in the Lord, your shelter. May you find Him closer than a brother all your days, all of your days. May God give you eyes to see He's still greater, courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For you. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay.
Hindi sa pinagmulan. Hindi sa katangiang pisikal. Hindi sa pananamit. Hindi sa uri ng trabaho. Ni hindi sa desisyon sa buhay. Nasusukat ang dignidad at halaga ng kababaihan. Dahil basta babae, mahusay, maabilidad, matapang, matatag, maaasahan, mapagmahal. Kaya Juana, magtiwala sa sarili, manindigan sa iyong karapatan, at tahakin ang nais mong daan. Dahil malaya ka na maging ikaw. Pagpupugay sa lahat ng mga dakilang Juana. Juana, laban sa pandemya. Kaya! Good morning, Villamorians. Good morning, mga Juana. Welcome to our VCBA Talks. Welcome to our another set of VCBA Talks. So for this month, we are celebrating the National Women's Day celebration with the theme of We Make Change, Work for Women. So, kamusta kayo, Villamorians? So para sa mga nandito sa ating live, please pakishare po at para mas marami tayong ma-inspire para sa ating live ngayong Friday. So sabi dito sa ating comment section, binabati natin ang one of the empowered woman na kilala ko, Miss Anita R. Almoite. Sabi niya, good morning and happy Women's Month. Happy Women's Month, ma'am. Thank you po para sa inyong sacrifices po dito po sa school. At sabi din dito ni Sir Christian L. Fuertes, hello, good day VCBA, and happy birthday daw kay Ma'am Marvy. So special mention po kay Ma'am Marvy, one of the admins of Windermere College of Business and Arts. Happy birthday po, Ma'am. And then, another po, sabi po ni Ma'am Anita R. Almoite, empowered woman, empowering. We are women with a heart. Yes, kagaya nga po sa atin po ni Miss Universe 2015 P Awards na, women are confidently beautiful with a heart. Hindi tayo basta babae lang. Tayo ay babae. Maraming ginagawa ang babae na hindi kaya gawin ng mga lalaki. At ang kaya gawin ng mga babae is hindi din kaya gawin ng mga lalaki. Not bragging down, pero yun naman talaga kadalasan ang mga nakikita natin sa iba't ibang lipunan. Let's take an example of mga single mothers. Single mothers, alam natin na mahirap ang pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Isa lang yan sa mga babae na sakripisyo na ginagawa nila. Marami din tayong mga OFW. Kadalasan sa mga ating mga OFW ang lumalabas sa ating bansa ay mga babae. So kapag sinabi natin babae, tayo ay malalakas. Siyempre masisipag at hindi mawawala. Siyempre tayo ay magaganda. Siyempre tayo ay babae. Sabi din dito ni Miss Mercy Masbate Chavez, good day Villamorians. Isa siya sa mga kilala ko ng mga single mothers. So shout out din po pala sa aking mami na nanonood ngayon. Thank you po sa pagpapalaki sa akin. She is po a single mother and nandoon po siya sa Cebu City ngayon at nagtatrabaho para po sa akin. Then, sabi dito ni R. Jelly Arnado, Happy Women's Day. So yon, ngayong araw na to is meron tayong makakasama na 2 empowered women na galing dito sa ating institution. One of our first speaker is Ma'am Ruby Rio Patian. Yes. One of our first guests rather is Ma'am Ruby Patian, one of our admins. And ang pinaka-kusgan ate dire sa Villamore College is si Ate Snooki La Chica. So, makakausap natin sila mamayang konti lamang. Malalaman ninyo kung ano ba ang pinagdadaanan nila sa buhay, kung ano ba para sa kanila ang pagiging babae. Parang mag-question and answer portion tayo dito na pang Miss Universe. Parang ang magiging labas dito ngayon, why woman is important to you, mga ganong bagay. So kung kayo ang tatanungin ko, Villamorians, kayo as a babae,
Bakit nga ba importante ang babae sa lipunan? Gusto ko makikita sa comment section kung bakit importante ang babae sa lipunan. Dito sabi sa ating comment section ni Aisel, Aisel Ampuyas Gilagani, isang pagpupugay para sa lahat ng mga kababaihan na hindi sumusuko sa laban sa buhay. Yes! Thank you, Ate Aisel. Happy Women's Month, everyone. Sabi dito ng ating senior high school na isang si Camuel Bolatao. Good day, Villamorians. Happy Women's Day. Thank you. At hindi magtatagal in the future is magkakaasawa ka rin at gano'n. Camuel, so please pahalagahan mo ang babae dahil ang babae hindi basta babae lamang. Okay? So ayun, nag-comment ka ang aking mami, heart, heart, heart daw. Happy Women's Day. So, yun, thank you. At sa mga hindi pa po nakashare ng ating live, please share po para mas marami tayong ma-inspire. So, in this juncture, we are going to interview one of our admins here in Villamor College of Business and Arts. One of the admins, Miss Ruby Patian. Hello. Hello, ma'am. Good morning. Hello, can you hear me? Yes po, ma'am. Yes po. Yeah, hi there. Hello, Audrey. Hello Saan ka? And hello Andito to all of our students, to all of our viewers, teachers, admin who are watching. Hello. Happy Women's Month. Yes. So, thank you po, Ma'am Ruby. Now, Yes. please welcome our second guest, Miss Nuki Latchika. Yun. Hello, Ate Nuki. Hello sa inyong tanan. Hello sa mga staff sa Villamor og hello sa mga estudyante sa Villamor College. Yun. So, kamusta po kayong dalawa? Happy Women's Day po, Ma'am Ruby at Ate Nuki. So, Ah, Ate Nuki, kamusta po kayo dyan ngayon? okay lang. Bisag haggard sa kuan siya, bisag haggard sa among thesis proposal or defense this coming Sunday pero lumalaban pa rin. Diba? Ma'am, mami na po di ba kayo, Ate Nuki? Po? Mother na po ba kayo? Yes po, may dalawang anak, puro boy tsaka badlungon. So ayun, nakikita niyo bilang mo yan, ang ating isang guest, si Ate Nuki Latchika, nagtitesis pa yan, mother pa yan siya, stress na daw siya pero hindi naman halata. So kayo po, Ma'am Ruby, kamusta naman po? Okay lang. Okay, kayo. I also have 2 children, but cats. Actually, 7 cats as of the moment. Yun. So, So, meron po akong tanong po para sa inyong dalawa, Ma'am Ruby and Ate Nuki, for our National Women's Day celebration. So, iisa-isahin ko po kayo at sana po iba-iba din yung perception ninyo. Ang first question ko po is, para po sa inyo, what is a woman for you? Ano ang pagiging babae po? Ma'am Ruby? ako muna. Yes po. Sige. So, what is a woman? So, for me, a woman, ikaw, Audrey, no, you're slowly becoming a woman, no? And for me, a woman is someone who can lead, who can, she can be whoever she wants to be in the future. She can have her own career. Her capabilities, her identity is not limited kung saan siya nagtatrabaho or kung hindi siya nagtatrabaho at nasa bahay lang siya. Yung ating mga housewives dyan, they are
equal, no, to those who are working moms. So for me, a woman is a woman, kahit nasaan ka man, na ano ang estado mo sa buhay, hindi man tayo magkakapareho ng pinagdadaanan. A woman is strong, a woman is capable. Yun sa akin ang isang woman. Yes. Thank you for that, Ma'am Ruby. So yun, Villamoria sa lahat ng mga babae. Lagi natin tatandaan, sabi ni Ma'am Ruby, na tayo ay babae. We are capable of everything. So, Ate Snooki La Chica, para naman po sa iyo, what is a woman? Pag may nataog woman, so we can define the word woman kasi it doesn't matter, being a woman, it doesn't matter na you are beautiful na physically, but I believe na which is I believe in the answer of Miss Pia Hertzbach in the Miss Universe, which is being a woman, you are confidently beautiful with a heart. Kasi it is not enough na maganda ka physically, but also being a woman, you have to follow your hearts, and also you believe in yourself. So kailangan talaga na nanggagaling sa puso mo, sinusunod at kilala mo yung sarili mo, kasi pag hindi mo kilala yung sarili mo, you can inspire, encourage everyone, especially other women's. Then being a woman, kailangan din you are hardworking, dedicated ka, tapos you are not hindi ka takot na masumugal o gawin yung mga challenges or facing the challenges na ano natin sa life, kasi minsan just like me being a woman, marami akong pinagdadaanan. I know na being a woman, hindi enough na physically beautiful ka lang, kasi pag just like sa akin na isa na akong mother, so marami akong trabaho sa bahay. I need to perform my duties and responsibilities as a wife. Then at the same time, kailangan kong magiging isang ina sa aking dalawang anak. So hindi ko talaga ma-define kung talagang ano ang ibig sabihin ng woman, kasi pag sabihin natin women or woman, so marami napakalaking responsibilidad 'yon, kasi hindi lang 'yun na sinasabi natin na you are called woman in the society just because of your gender or sexuality, but because you are more than just a woman, because you are doing responsibilities just like men doing. Yung mga trabaho na kaya nang gawin ng mga lalaki is ginagawa din natin, kasi we are in the modern society just like na ngayon, hindi lang yung mga lalaki ang nagpo-provide sa society natin ngayon, sa ating family. Mostly that we are facing or nandito tayo sa pandemic, which is mostly sa mga asawa natin or mga family nag-struggle sa financial. Hindi lang yung mga babae ngayon is nasa bahay lang, nag-aalaga lang ng mga anak, nagtatrabaho, naglilinis, naglalaba, nagluluto, which is they are doing the multitask while serving their husband and also caring their child. Karamihan nga sa ating mga babae ngayon which is business-minded na, kasi although na nasa online na sa bahay lang, gumagawa sila ng paraan para makatulong sa kanilang mga asawa at sa pamilya. At the same time, naaalagaan nila ang kanilang asawa at anak para magkaroon ng magandang buhay. Mostly sa mga babae ngayon, di ba, nagkakaroon ng mga business online, just like na yung mga ukay, just yung sinasabi nga na pamay na lang, black, quote, 20 pesos. So, para sa akin, women is not just a woman, but you are you are more than just a word woman. So, yun lang po. Thank you po, Ma'am Ruby and Ate Snooki La Chica. So, we are acknowledging the presence of Ma'am Jeannie Villamor, the Executive Vice President of our institution. Sabi po niya dito is Happy Women's Month and she is grateful to be a woman. Yes, Ma'am, thank you po for watching. And yes, kahit ako, I am grateful na babae po ako, kasi marami pong magagawa isang babae na kaya nang gawin
na hindi kaya gawin ng lalaki, kagaya nga po ng sabi ni Ate Snooki na chika. So, for the next question po, Ma'am Rupi and Ate Snooki. So, marami po tayong nakikita at naririnig ngayon sa ating society na ang babae is kino-compare sa lalaki. Kagaya po noon na dapat ang babae daw nasa bahay lang, ang babae daw dapat hindi maganto ganyan. Ang tinatawag po natin na gender inequality. So, ano nga po ang masasabi ninyo sa gender inequality or have you experienced any gender inequality? Unahin po natin si Ate Snooki. Miss Snooki? Na-starstruck siya sa'yo, Audrey. Okay, sorry. Ay, ako na pala, ma'am. Sorry. Akala ko talaga si Ma'am Ruby. So, sorry. Daghang salamat din sa atong pinakagwapa na host karon, no? So, pasensya na gyud. Okay. Kay, parang na-shock gyud ko kay puro gwapa nga akong mga kauban. So, para sa ako, ang gender equality, it means na natay discrimination against women. So, sa una man good gingon na to, di ba? Usually ato yung nadakan which is pag may ngon tao babae lang ka, it means naalang jud ka sa balay. You are not allowed na magtrabaho, mo provide kay mo man na gud ang atong naa sa ato ang gender norms or sa atong culture na ginapaniniwalaan na it means pag babae ka kailangan you act or muak ka as kung unsa ang imong gender. Pag babae ka, it means kailangan proper and firm ka. So, hinhin ka, Maria Clara ka, so nalang ka sa balay, dapat mag-alaga lang ka sa imuhang anak, tapos mag-serve sa imuhang bana, wala kay karapatan na sa una wala karapatan na mo eskwela, tapos you are not allowed na magtrabaho, dili pud ka allowed na magiging just like sa atuwa karon na naanay mga presidenting babae, pero sa una dili gid ka wala nila gina-allowed na naay babae na mamuno kay ang ginainguman ko nila, babae ka, so murag ginaano nila na huyang ka, lack of capability or capacity ka na mamuno o mangita og trabaho. Pero para sa ako, negative yun na siya or dapat mao na siya ang katong mga muraog ka ng gender norms or culture na atong ginapaniniwalaan na dapat usbon. Since na wala naman ta sa una, murag na ta sa mga Generation Z karon na sa modern, which is sa atong law, ang atong law is, di ba, na ating ginagawa na Magna Carta, katong Republic Act na naghahatag og equal rights to the women, inasuportahan nila. So, inatagaan nila og kaning rights na ang babae na maka-access sa quality education, tapos makapatrabaho the same sa lalaki na makasweldo sila, tapos kaya para ang ilahang kinabuhi is magiging ma-improve o magiging better. Kaya nga, ang gender equality magod, dapat dili na to na siya ginaano kay dili la it means na pag babae ka is huyang ka. Minsan kasi na nadidisik tayo sa ano yung nakikita natin. But sa totoo lang, minsan ang babae nakikita mo parang mo gito yung huyang ka, iyakin ka. It doesn't mean na wala na siya capability, dili siya talented, wala siya knowledge, wala siya skills, ugon sa pandira na mo perform or mo kwan sa mga trabaho sa lalaki kay nga no dili na siya basihan kay in terms dili lamang ingon pag lalaki so murag strong sila ang magaprotekta sila ang muhuno sa mga bugat na trabaho pero ang mga babae na with great contribution sa atong society kay dili lang man ingon na in terms na money lang siya ang babae kanang palitan sa pag-atiman pa lang nimo pag mold sa imong family kana siya big contribution na ang himo sa babae. Kung ang imuhang pamilya is imuha siyang gimold, imuhang gipadako imuhang mga anak na tarong, di ba ang kanang atong mga anak, it is muna ang atong pag-asa sa atong society. Then kung imo silang mapadako og kanang tarong, so magiging kuan sila good citizen sa ato ang society ug sa atong nation which is maka-help na sa ato atanan. Dili lang sa amuha sa imuha kundi para sa ato ang tanan. Wala ni siya. Yes. So, Ate Snooki, naka-experience po ba kayo ng gender inequality? Naka-experience po ba kayo na i-compare kayo sa lalaki na ingana ng mga bukan?
So far, wala pa man siya pero kanang usahay pag once na nakay apilan or activity, di ba? Usahay mo i-judge kanila. Just like katong naay mga CAT sa una or something na mga CWTs or kanang naay mga training or na ginapahimo. Ay ayaw lang ka dira kay babae ka, di mo na kaya. Pero pag naana ka sa kuan matingala silang na ay mas hawad siya sa kuha kamo na kay ginabasihan nila kaya ang ilahang pagtanaw good perception na sa ilang isip na ang babae is walay kapabilidad na mahimo sa ilang ginahimo which is mali na siya. So dito murag nakaano ko na sometimes naadyo mga instances na makakuan ta og kanang mga discrimination against women. So, thank you po doon, Alice Rivila Chica. So, gusto ko naman po marinig yung kay Ma'am Ruby. Ganon din po, Ma'am, ang question. Ano pong masasabi po ninyo about sa gender inequality? Or have you experienced po, Ma'am, sa gender inequality? Kung sa akin, Audrey, gender equality, when we say gender inequalities, hindi lang siya discrimination against women, but also discrimination against men. So let us see everything in balance. So if parang ano kasi siya nagiging notion na siya na for example if rape or mga kabastusan always target ang babae. Tama naman, okay? That most of the target of these crimes or crimes are women. But let us not parang wag natin i-deny yung fact na rape happens also in men. So for me, when we say gender equality, dapat equal talaga lahat. Men can perform as well as women. Actually, connect ko lang sa sinabi ni Snooki kanina na yung mga ginagawa ng lalaki, kaya din gawin ng babae. I can still remember we had a meeting sa Davao with an electrical engineer. Ano siya, parang head ng isang construction company. So he shared to us na yung mga electrician niya daw na nasa field, mostly babae na. Napapansin niya daw na mas magaling na electrician yung mga babae. So talagang medyo na-stun ako doon at na parang na-amaze ako. No, kasi ako, 'di ba, dito sa work, for how many years I also help in the deployment of students when it comes to internship. So I really noticed na when I go to certain companies or establishments, for example, electronics, electrical, and automotive, they are really looking for men. Sabi niya, "Ma'am, wala ba kayong lalaki diyan na student, na intern?" Bakit po? Kasi 'pag babae hindi masyado nag-aalsa, hindi masyado ganito, ganyan, ganyan. So, they also have reasons and actually those reasons are valid if we look. Pero kasi because of that, we already have a notion ba that women can't do it. But if organizations, companies will just try and check, no, actually makikita natin na kaya din ng babae. On the other hand, when I also go to hotels and yung mga hotels, restaurants, mga ganun na establishments, they prefer women. So, parang if there are men who wants to cook or ang mga chef mostly mga lalaki, no, or who wants to do yung mga ganong klaseng work, hindi din masyadong nabibigyan ng chance. So yun yung equality na sinasabi natin. Dapat equal lang. So sa akin, I know na dito sa atin, for example, General Santos City or Philippines, ay though in work sa workplace, hindi masyado ako nakakita ng grabe na ano, ng grabe na discrimination against women na kagayan sa ibang bansa. And we are thankful for that, no? And we are happy that dito sa Philippines, we are enjoying this type of atmosphere. Yun. So, personally, wala ako gaanong experience dyan
na area, since yung maybe it depends on your career as well. So yung mga careers na parang engineering, maybe medicine, like criminology, maybe some women experience certain types of discrimination. Pero sa akin, I also want to value the men who sometimes supports us and encourages us to be better women. So yun. Nakamute ka, Audrey. Yeah, thank you po, Ma'am Ruby. So, magbabasa tayo dito sa ating comment section. Sabi dito ni Jeff C. Yansan Idilio, Happy Women's Day. Yon. So, sabi dito ni Ate Aisa ulit, we all have a Wonder Woman inside of us. Yes, we have a Wonder Woman inside of us. Each and every one of us is meron tayong iba't ibang kakayahan. Yon. So may nagpapa-shoutout dito. Shoutout daw kay Sobosa Emmanuel. Pa-shoutout. Yeah. So, tutungo po tayo sa another questions po. Meron po tayo dito for Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. As a woman, what are your crowning glory? Yan po. As a woman, what are your crowning glory? Okay, so mahirap yan, no? As you know, I'm a single, independent woman. And in our generation nowadays, uh, this crowning glory represents a lot of things. You know, for me, maybe these are my achievements. For others who already have families, of course, it will be their families, their children, who are their crowning glory. Okay? But personally, maybe it's my crowning glory are all the struggles I have experienced in the past that I haven't, ano ba, that hindi ko tinalikuran but I have conquered all of them. Yun kasi yung strength, 'di ba? Sometimes you can't say na you have crowning glory kasi wala ka namang anak or wala kang pamilya. Yun yung maririnig natin. And the society now dictates that in order for you to be a legitimate woman, you should bear a child, have a husband, have a family. But for me, no, as a woman, we are independent. There are women who doesn't want to have babies, and that's actually they have valid reasons and we should not look down on them. Bakit? Ano yung mas maganda? Yung maging honest ka na hindi mo kayang maging nanay or patuga-tuga ka, maging nanay ka pero hindi ka pala capable or hindi mo pa kayang maging responsible. And I would just like to remind everyone na we have to broaden our uh, perspective. There are a lot of children shelter in our shelter houses who doesn't have families. These people, meron talaga silang reason, no? No, as a woman, we should be familiar about what's happening in the society. So yun lang yun sa akin because sometimes those women who choose not to be a mother are being looked down in the society, which should not be. Now, on the other hand, those women na who chose to be a housewife, nilolook down din ng tao. Like for example, uy nakapagtapos ka. Ako I have syempre sa batch namin, I have batchmates na wala sila sa field ba. No, naa sila sa balay, nag-take care og anak, no, naging housewife. As in wala joy work, pure housewife. And they are being looked down. Bakit? Minsan may mabasa ako ng mga posts sa kanila sa Facebook na kahit ganito lang ako, sinusuportahan ako ng asawa ko, lahat ng luho ko mula ulo hanggang paa. And I pity that. Bakit? Kasi kailangan niya pa mag-explain. To be honest, she doesn't need to explain bakit siya naging housewife kasi being a housewife is a very noble job.
kala lang kasi natin, for example, kung hindi kasi tayo housewife, yan, kala lang kasi natin madali lang maging housewife. Yun po talaga yung mentality natin always, no? Let's accept the fact na kapag wala tayo sa shoes ng isang tao, hindi natin gets anong nararamdaman niya. So, ako din as a woman, actually as a leader, ganun ako mag-isip, 'di ba? Ah, dito ako sa admin. Before the pandemic, nung face-to-face pa, I really see to it that I really take subject. Bakit? Gusto ko talaga maranasan anong feeling maging teacher. Anong feeling mapawisan sa classroom. Bakit? Because of that, as an admin, when I suggest policies, always talaga sa akin nakaakibat ang pagiging teacher. Yun din yun siya. As a woman, wag tayo agad mag-look down. Both sides tignan natin, no? Yung housewife and also for women who chose to have a career in life. So, yun lang sa akin. Same question po kay Ma'am Ruby. As a woman, what are your crowning glory? First ako murag relate lang minimum Ruby, which is mo ingon niya sa single o sa mga para sa ko naanay anak. So iba gid ang para sa ko akong crowning glory, which is ang akong mga husband ug ang ako ang anak, which is greatest achievement nako sa kay bisa na ano siya, bisa na murag pagka-graduate na ako sa ako ang nakaman ko get HRM, which is wala ko nakatrabaho pero nag-ano ko naminyo ko tapos gitagaan ko dalawa ka anak. Para sa ako ang greatest achievement na siya kay ngano ako ang akong bana, which is although na nami pagka nang mag-away ni or na ipaglalis, pero ang amuhang band is isip mag-asawa with ano siya strong. Tapos ang ako kung isa na kuan ang akong mga anak kay bisan pa sa kakapoy na ko or daghan pareha sa ako mama estudyante ko, mama na ko estudyante pa ko, tapos pareha karon sa na pandemic ta dili lang ko ingon ng mama, di lang po ko estudyante kundi maestra pud sa akong mga anak. So murag lisod lang kay tama to giingon ni Ma'am Ruby na dili masabdan sa uban na kung wala sila sa sitwasyon pareha sa amo anak. Pareha sa ko nakahuman ko daghan kay moingon na ala wa jud siya nagtrabaho ning ana siya, tapos nakahuman naman unta siya, tapos daghan kay ning ana-ana wala sila kasabot kung nganong unsay akong rason nga nang akong gipili na naalang ko sa balay, wala sila kabalo unsay akong priority, tapos ginahusgahan ka sa uban na wala sila kabalo. So murag ano sakit sa imong part, pero nakaingon ko na kung para sa ako dili na ko nabuhaton kay ngano dapat imo na siya bago ka mo judge, dapat nakabalo ka unsay sitwasyon, tapos dapat magkasimpatiya pagay ka kay para mabalaan nimo kung unsay ilahang pinagdaanan sa ilahang kinabuhi. Para sa ako lisod kaayo kay at the same time ang ako gatrabaho ko, galimpyo ko, galaba, galuto, tapos kuan ba jud ka magatiman ka sa imong bana, tapos pagbuntag online sa akong anak, so asisan ako, tapos magtudlo pagkahapon online class na ko isip estudyante sa Villamor, tapos magabi luto. So makaingon jud ko na ang mga babae is wala joy superwoman, Wonder Woman, tanang woman na ana sa iya. Kung naapay pinakakuan powerful or tanan jud grabe gid kayo ang mga babae kay ngano isip lang gud nimo paano nila nahimo na kanalang ka sa balay, paano nahimo tanan ang mga trabahoon. Usay kay makaingon ang uban na ay mas makaingon pa ko na mas maayo pag gani man trabaho siguro kay kung unsa ang task nimo or trabaho pag abot mahuman ang kanang mahuman ang adlaw, so it means makapahuway ka, pero isip ko sa kainahan dili ka wala kay kapahuwayan, gusto ka mukuan hantod gabi wala mo na ang trabaho na pinakakuan, pero usay maneglected pagud sa atong society, dili matagaan og kuana kanang mag-importansya na kung grabe unsa ang sacrifices sa mga inahan sa mga babae na naa sa balay na para lang matagaan, maatiman lang ang ilang mga bana o maatiman lang ang ilang mga anak. So para sa kumana na siya akong greatest achievement. So, thank you po kay Ma'am Ruby at kay Ate Sophie. So, meron po tayong last 2 questions po dito. So, para po, meron po tayong sayings dito na
Hindi ka babae lang. Babae ka. So, Ate Snooki, ito po ang uunahin ko. Paano po ang masasabi ninyo dito sa ano? Can you broaden po ano ang ibig sabihin para sa iyo na hindi ka babae lang, babae ka. Para sa kuha mo to na murag balik-balik lang sa sumurag related lang sa pag mo to maingon ta babae lang. So murag ginaano ka na it means babae ka based in imong sa gender or sexist ka pero ah, dili lang ka ingon na dili ka dapat maingon na babae ka ay babae lang ka kundi dapat babae ka kay tanan ta which is created ta sa create ta sa Ginoo na naatay mga strong senses then naatay itagaan po ta sa Ginoo og right kita tanan naatay right as human naatay right na to live freely de tapos to discriminate against sa mga slavery de tapos mga discrimination so naatay ka ng rights para magpuyo na malinawon tapos naatay rights para mag-decide mo choose kung sa akong gusto sa kinabuhi tapos isip babae dili lang man ingon na babae ay kanang babae maingon lang ka na ay sa kwan pa ani lang magko babae ko so wala ko'y mahimo dili na siya buot pasabot dapat dili nimo i-look down imong sarili kay tanan kita tanan isip babae na atay kapasidad natay skills natay talents natay knowledge of wisdom so kana siya ay so it means na dili lang ka ingon na babae lang ka so pwede ka mo buhat biyan sa imuhang gender or definition na ano ka babae ka so it means na you are more than just a woman so you can do more as a woman. So, yon. Yon bilang mo yan, hindi tayo babae lang. Babae tayo. Mag-lead lang. Tayo ay babae. So, Ma'am Ruby, para po sa inyo, ganun pa rin po. Hindi ka babae lang, babae ka. Para po, ano po ang solution niyo? Oo. Always natin yan naririnig. Oo. Ay, babae lang siya. Hindi niya kaya. Babae lang siya. Hindi siya mahusay, hindi siya magaling. Kasi nasa bahay lang siya. Pero if we take a look at it, 'di ba? What is the parang ano yung ginagawa ng mga nanay natin sa bahay? 'Di ba minsan kapos kung ano lang yung ibigay ng papa natin, yun lang din yung pagkakasyahin ng mama natin. But if you take a look at it, paano nagawa ng nanay na magluto and isend ang kanyang mga anak sa school? 'Di ba? So hindi siya babae lang, babae siya na marunong, mahusay, marunong mag-budget kahit konti lang ibigay mo. Sa konti na 'yun kaya niyang paramihin, okey? Masya ka na lang, "Oh, bakit ma ganito lagi ang ulam natin 'no, kahit mahirap lang tayo, kahit konti lang ang binigay ni papa." Kasi babae siya at hindi lang, okey? Ako as a teacher, sino ba ang nagle-lead inside the classroom? Sino ba ang ginagawang leader parate? It's the women. Sa totoo lang, leader ng reports, leader ng mga role play, ano pa diyan ng mga activities inside the classroom, 'no? Ang ating SSG, ikaw Audrey, 'di ba babae, minsan talaga SSC po. oo, SSC pala. Minsan nagse-step up pa mas grabe yung babae. Minsan 'no. And, on that note, always din natin naririnig yung isa pa na statement na, "Ke babae mong tao." Have you heard of that? 'Di ba? Always 'yan, "Ke babae mong tao." "Ke babae mong tao, bakit ka ganyan manamit?" Okay? "Ke babae mong tao, bakit ka ganyan magsalita?" It's actually one of the greatest discrimination that we have nowadays if we really analyze, no? Kaya babae mong tao, bakit ganyan? Ito, bigyan ko kayo ng experience, no? Kasi bakit daw naga-short ang babae? Ako naga-short ako punta ng palengke kasi mainit, no? Pero bakit pinsan ang lalaki kahit naka half body sila,
naka-short lang, naglalakad sa labas, bakit hindi natin masabihan na ano, "Kilalaki mong tao." Narinig ba natin yung term na yan, "Kilalaki mong tao"? Never. Pero if ang babae naka-short, punta sa tindahan, babae mong tao, bakit ka ano, maglalakad ng naka-short, 'di ba? It's a discrimination, and as women, and also for those, for those men who are listening, we should correct that, 'no? And meron pang, like rape, 'no? Sa rape naman sa babae na side, ang bini-blame ay yung na-rape. Kasi bakit ka sexy, kaya ka na-rape, bakit ka maganda, 'no? Oh, kaya ka na-rape. It's not actually, hindi yung act ang ang parang kino-condemn, but it's the woman na kesyo kapag lalaki puwede ka mang-rape, lalo na kapag nag-attract yung babae ng rape, which is wrong. Rapists exist, sabi nga nila, rapists exist because of rapists, no, not because of women. So iyon yung isa sa mga naririnig natin na quotes na kailangan natin i-correct. Let us, yun nga sabi ko sa inyo na i-broaden natin ating perspective, maging ano tayo, ano ba, familiar tayo dapat sa anong mangyayari. No, ano ba yung minsan may nare-rape nga na 3 years old, sexy ba 'yan? Minsan lola nare-rape, sexy ba 'yan? So yun, i-correct natin itong mga babae ka lang, babae mong tao, mga ganitong ano. Ruby and Ate Snoopy La Chica. So, tutungo tayo ulit sa ating comment section. Meron ako nababasa dito from Joshua Lee Salazar. Sabi niya kanina na huwag natin maliitin ang kakayahan ng isang babae. Kayang-kaya nila gawin lahat. Happy Women's Month, Vidamar College. So, thank you po, Ma'am Joshua Lee Salazar for watching. Former teacher po ata siya dito sa school. Yes, na-teacher ko din po siya pag senior high school ko po. So, hi. Hello po, ma'am. So, again, from Ate Aisel Delagani, sabi niya, hindi ka babae lang, babae ka. Bawat isa sa atin ay mayroong malaking puwang na ginagampanan sa lipunan. May nagagawa ka na hindi nagagawa ng iba. Kaya, babae ka. Yes, thank you. Each and every one of us is kaya maging leader. Babae ka man or lalaki ka, pwede tayo, we are not here to compete with sa mga boys, sa gaya po na masa ko pa kanina sabi ko ni Ma'am Rachel at ni Ma'am Jamie. So, thank you po sa pag-watch ninyo. So, sa last question po natin, Ma'am Ruby and Ate Snoopy, ano po ang masasabi ninyo para sa lahat ng babae? Ano po ang masasabi ninyo para sa lahat ng babae? Ano po ang may advice ninyo? Parang ganun pa rin po ang ang patutunuhan ng pag-uusapan natin. So, Ate Snooki, ano po ang masasabi ninyo sa Para sa po, ano lang ako maistorya sa mga kababaihan, which is, ano lang, continue confidently beautiful with a heart. So, just not focus sa imuha kung unsa ang imuhang pagpagwapa, kundi not physical lang. So, dapat iano nato na dapat makabalukod ta na maningkamot. So magiging dedicated ta, hardworking. Kay ang pagiging kuan dili lang siya nagmatters kung sa imong physical. It means na kung kabalo ka sa imong sarili, tapos you are being with yourself, of course, na kay power to inspire or encourage other women. Now, magiging maningkamot pud sila, tapos sila, not afraid na buhaton nila kung sila hang kaya. Kay kita tanan gitagaan ta og abilidad or ability sa Ginoo, so mga skills tanan ata, so gamiton nato na siya sa tamang paggamit. Tapos kung unsa man ang inyong mga goals o kung unsa man inyong mga kwan sa inyong kinabuhi as na mo'y gustong kabuuton, so padayon lang, ayaw kahadlok na mo rest kay ngano everything na naa mo kita ingon na mga pagsubok, pero I know na ang Ginoo na siya plans, tapos everything will be kuan siya na ay tamang panahon. So sa mga kababainhan, so fight, fight, fight.
Tapos, soar high lang. Labi na sa mga mama na estudyante sa Villamor DI. So, ay jud mo pagpawala sa paglaom. Tapos, laban lang, dili lang para sa inyong sarili, kundi sa mga pamilya o sa mga tao na nagmahal sa tuwa. Kana lang. Ma'am Ruby? Super po. Yun. So, once again, thank you, SSC, for having me, and kay Snooki. No, we are so proud of you, Snooki, for being not just a normal student, but an excellent student at school, also an excellent wife and mother, no, at home. So, para sa iyo, no, ang buwan na ito, no, to celebrate you, who you are, what you're capable of. So, ako, ang message ko sa lahat ng women who are listening right now is yung encourage you to be independent, no? You are not dependent, yung pagkakilala mo sa sarili mo, your identity is not dependent on the idea of another person to you, no? Especially what other men think about you, no? Sometimes we feel a lot of insecurities because hindi tayo nakakatanggap ng appreciation from the opposite sex, no? So on that, dapat you yourself should appreciate yourself first, no? Ikaw dapat ang mag-love muna sa sarili mo. And do not be dependent, wag kang maghintay ng reply. Maging strong, independent woman ka, no? If you're not being treated well, if 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 pinapasakit ang ulo mo, wala kang peace of mind, tumakbo ka na, besh. No, yun yun talaga ang ko, kasi alam ko na yung mga babae ngayon, yun yung mga struggles nyo. Hindi mo deserve na hindi ka i-good night, okay? Kaya pag hindi siya na good night, huwag kang magdrama, okay? Kasi bakit? Kasi babae ka. Babae ka. Babae ka at kaya mo kahit walang nag-good night sa iyo. Okay? Huwag kang magdrama the following day. No, you should be strong. Tama man. At saka as a woman, you should package yourself. Yun lang nga. Don't waste your time waiting for a reply. You know, ano ba? Mag-aral ka ng mabuti, no? Magbasa ka, maging matalino ka. Sabi ni Snooki kanina, wag lang paganda ng paganda, pero dapat may diskarte. Tama talaga 'yun. No, kasi minsan pag nagpasok tayo sa isang relationship or nag-asawa tayo kasi maganda tayo, gusto tayo ng lalaki kasi maganda tayo, pero nung nasa bahay na, hindi na tayo gusto kasi wala ka palang alam gawin. Hindi po ganun ang babae. No, ang babae madiskarte, mahusay, magaling kahit saan mo ilagay. And ito lang ang pinaka advice ko sa lahat, no? Your identity, who you are, no, is based on God and on how God sees you, and know that someone died for you. Sabi ko nga, ito ang always kong advice sa mga friends ko. Kung hindi kaya ng lalaki na magpakamatay para sa'yo, huwag kang magpakamatay para sa kanya. Kasi merong tao nagpakamatay sa'yo 2,000 years ago so that you will feel loved, so that you will feel accomplished sa'yo. Kahit wala ka pang gawin, tanggap ka na. So, yun. That's all. Yun yung pinaka-message ko sa ating mga babae. Nakikinig ngayon. Thank you so much. Thank you, Ma'am Ruby and Ate Snooki. So, dagdag ko lang po sa sasabi po ni Ma'am Ruby, no? Tama yung sabi ni Ma'am Ruby. So, kung sabi niya hindi kaya magpakamatay ng lalaki, huwag kang magpakamatay. So, ang akin lang, kung hindi kaya lumangoy ng lalaki para sa dagat, huwag ka ding lalangoy sa swimming pool. Kaya natin na wala sila. So, huwag tayo maghintay ng reply. So, pwede sa mga hindi replyan dyan, huwag kayo mag-imot-imot sa Facebook. So, meron kayong problema sa sarili lang natin. So, meron dito, sabi ni
Subosa Emmanuel, when it comes to the family, babae is a babae that handle a very hard situation when it comes to the budgeting of the income of his husband. Babae that handles to care properly his or her children. Babae that handle the doing things inside the house. It's wrong to say that every people, especially men, saying that is, "Uy, babae ka lang." Men wouldn't know that sometimes babae doing amazing things that men can do. So, maraming salamat, Mr. Subosa Emmanuel, napaka-supportive. Automotive ba ito siya? Electrical dito sa Villamor College. So, yon, dagdag ko lang ulit, maputi, maitim, mataba, payat, matangkad, or you are short, babae tayong lahat. So, happy Women's Day sa ating lahat, sa mga taga Villamor, lahat ng babae, at sa mga pusong babae. Happy Women's Day celebration. Maraming salamat po ulit sa ating guest, Ma'am Ruby Patian, and for Ate Stuki La Chica for your presence and for your time. So, maraming salamat po sa iyong panonood po ng ating DCBA Talks this Friday. I am Mifeya Audrey Balabis, and I am your host. And thank you again for watching. Happy Women's Day. Hindi sa pinagmulan, hindi sa katangiang pisikal, hindi sa pananamit, hindi sa uri ng trabaho, ni hindi sa desisyon sa buhay. Nasusukat ang dignidad at halaga ng kababaihan. Dahil basta babae, mahusay, maabilidad, matapang, matatag, maaasahan, mapagmahal. Kaya Juana, magtiwala sa sarili, manindigan sa iyong karapatan, at tahakin ang nais mong daan. Dahil malaya ka na maging ikaw. Pagpupugay sa lahat ng mga dakilang Juana. Juana, laban sa pandemya. Kaya!